Yo Lakers Nation! Grabe, opisyal na! Ang Los Angeles Lakers ay pumirma na ng two-way contract kay Drew Timme at nakita na siya sa practice kasama ang buong team. Isa itong malaking balita para sa fans na naghihintay ng karagdagang lakas sa front court, lalo na't impressive ang pinakita niyang laro sa G League kamakailan. Si Drew Timme ay kilala bilang isang skilled back-to-the-basket big man na may mahusay na footwork at scoring touch malapit sa ring. Sa opensa makakatulong siya bilang isang reliable short roll option at secondary passer na bagay sa sistema ng Lakers kung saan mahuhusay ang facilitators tulad ni na LeBron James at Luka Doncic. Bagamat may kakulangan sa depensa at 3-point shooting consistency, ang husay niya sa opensa at sipag sa boards ay malaking plus na, lalo na habang may injured na sentro ang team. Solid ang pinakita ni Timme sa G League bago siya na-promote. 25 puntos kada laro, 7 rebounds kada laro, 4 na assists kada laro, field goal percentage, 51 punto at 50% mula sa field. Pinapangunahan niya ang G League sa scoring sa team. Sa kanyang maikling stint sa NBA noong nakaraang season kasama ang Brooklyn Nets, nag-average siya ng 12 puntos bawat laro, 7 rebounds bawat laro at 2 assists bawat laro. Sa 9 na laro, ang pagpirma kay Timme ay nagbibigay sa Lakers ng kinakailangang depth at insurance sa big man rotation, lalo na't kasalukuyang wala si DeAndre Ayton dahil sa injury. Ang kanyang kakayahang mag-score at mag-organisa ng opensa mula sa low post ay magpapagaan sa load ng mga bituin ng Lakers at magbibigay ng bagong dimension sa kanilang laro. Sa tingin ba ninyo mga idol, solid batong player ng Lakers? Sa kibilang balita naman, isang malaking suntok sa Los Angeles Lakers. Wala si DeAndre Ayton sa laban kontra Los Angeles Clippers. Isang right knee contusion ang naging problema matapos siyang maapektuhan sa nakaraang laro nila kontra Utah Jazz. Kaya naman, magiging mas matindi ang Battle of LA na to, lalo na sa ilalim ng ring. Nangyari ang injury sa kanang tuhod ni Ayton sa unang quarter ng laro nila laban sa Utah Jazz noong linggo. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang laro pero hindi na siya bumalik matapos ang halftime. Dahil sa insidente nagdesisyon ang Lakers na ipahinga muna siya sa importanteng laban na ito. Ang kawalan ni Ayton ay malaking epekto sa Lakers. Hindi lang basta-basta ang mawawala sa Lakers. Si Ayton ay isa sa mga haligi ng depensa at sa opensa nagbibigay siya ng solidong presensya sa ilalim. Narito ang mga pwedeng mangyari sa Lakers na walang Ayton. Mawawala ang kanilang main center na isang malaking tulong sa rebounding lalo na kontra sa Clippers na may solidong big man rotation. Mapupuwersa sina Jackson Hayes at Maxi Kleber na magbigay ng mas malaking kontribusyon. Posibilidad na gumamit ng ibang roster, posible ring makita ang mas maraming minuto kay Drew Timme na pinirmahan kamakailan ng Lakers. Walang Ayton, walang excuses. Matindi ang laban na ito dahil parehong gustong makakuha ng panalo ang magkaribal. Mapapanindigan ba ng Lakers ang depensa at rebounding nang wala ang kanilang star big man? Abangan! Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutang mag-like and follow sa page natin at mag-subscribe sa YouTube channel natin at i-hit ang notification para lagi kang updated sa susunod natin video. Lakers Nation,